Sa kaugnay na balita, nagsimula ng dumagsa ang ating mga kababayan sa iba't ibang sementeryo upang linisin at ayusin ang puntod ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Narito ang report ni Kirby Cristobal. Nagsimula ng magtungo sa mga sementeryo ang ilan nating mga kababayan para maglinis at magpintura ng mga nicho ng kani-kanilang mga namayapang kamag-anak. Isa ang Manila North sa pinakamalaking sementeryo sa bansa. Tinatayang aabot sa 2 milyong tao ang magtutungo rito sa araw ng mga patay. Ayon sa tagapangasiwa ng Manila North Cemetery na si Dante Tan, nakapwesto na ang lahat ng mga kailangan sa darating na undas. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng Maynila na ihanda na ang planong pangseguridad, traffic rerouting at ibang mga panuntunan na dapat ipatupad sa nasabing araw. Ang araw po ng undas ay okasyon po para sa mga namayapang minamahal natin sa buhay. Igalang po natin itong okasyon na ito nang sa ganun maging mapayapa po ang ating dating na undas. Simula naman hating gabi ng October 31, araw ng Biyernes, isasara na sa mga motorista ang Abe Bonifacio Avenue at muling bubuksan sa Nobyembre 3 araw na ng Lunes. Nagtalaga naman ng mga alternative routes ang Manila Traffic at MMDA sa mga maapektuhang motorista. Kasabay nito 500 pulis ang nakadeploy sa sementeryo, bukod pa sa mga volunteers mula sa iba't ibang sektor. Bukas naman 24/7 ang mga CCTV cameras sa loob at labas ng sementeryo upang ma-monitor ang mga papasok at mga mananamantala sa mismong araw ng undas. Muling nagpaalalang pamunuan ng Manila North sa mga kababayan natin na pupunta at maglilinis pa lamang ng mga puntod at musoleo ng kanilang mga mahal sa buhay. Pumunta na sila ng mga alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, pwede po silang maglinis. At paalala lang po namin yung mga kalat o dumi nila makukuha, ilabas lang po sa kalsada para makuha po ng truck natin. At ay yung mga magpipintura, iwasan lang po natin na madama yung kabila para hindi naman magalit. Pag magre-repair, sir? Kung magre-repair naman kayo ng mga puntod nyo, kailangan nyo mag-secure ng permit sa office. Sa admin. Sa unang pagkakataon rin, hindi nagagamit ng mga portalet ang Manila North dahil nagpatayo na ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng 8 palikuran sa loob ng sementeryo. Sa mga nais naman magtanong ukol sa mga puntod at iba pang detalye ng kanilang mga yumaong kamag-anak, bukod sa pagtungo sa admin office, maaari ring bumisita sa kanilang website na www.manilanorthcemetery.tk. Kabilang naman sa mga kilalang personalidad na nakahimlay sa Manila North ay sina dating Pangulong Ramon Magsaysay, Manuel Rojas, Sergio Osmeña Jr. at Manuel Quezon. Kasama rin ang ilang national artists tulad nila Hussein Batute, Atang de la Rama at sikat na aktor na si Fernando Poe Jr. at marami pang national at local government officials at VIPs. Igalang at bigyan ng importansya ang pagdalaw sa ating mga namayapang mahal sa buhay sa pagkakataong tulad ng Araw ng Undas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Kirby Cristobal. Tiniyak naman ngayon ng Department of Trade and Industry ang maigpit na pagbabantay sa presyo ng kandila at bulaklak ngayong papalapit na Araw ng Undas. Narito ang report ni Benj Bondok. Isang linggo bago mag-undas, nananatiling normal ang sitwasyon sa mga pamilihan ng bulaklak sa Dangwa sa lungsod ng Maynila. Ang mga nagtitinda abala na sa pagsasalansan ng mga bulaklak para sa inaasahang pagdagsa ng mga mamimili sa mga darating na araw. Nasa 180 pesos kada isang dosena ang presyo ng chrysanthemum. Naglalaro naman sa 80 to 100 pesos kada bundle ang Malaysian mums. Ang anthurium 150 pesos. May kamahalan naman ang orchids na nasa 400 hanggang 450 pesos. Ang baby's breath, nasa 70 pesos kada kilo naman ang bentahan. At syempre, hindi mawawala ang roses na 30 pesos kada piraso o higit 300 pesos kada dosena. Kung flower arrangement naman ang bibilhin, nasa 200 pesos ang dapat ihanda. Maaari ring magpa-personalize ng mga pinamiling bulaklak sa halagang mula 1,000 hanggang 2,500 pesos depende sa estilo at itsura. Kung nais makatipid, makabubuting mamili na ngayon dahil siguradong tataas na ang presyo ng mga ito sa mga susunod na araw. Kung halimbawa magtataas tayo ng presyo sa mga susunod na araw, gano'ng kaya kataas? Gano'ng kalaki yung... Plus 150. So 180 to 190. Talagang ang flowers para sa mga loved ones nila. Yung maganda kasing bulaklak. Kumbaga tradition na, no, ma'am? Tradition na.
Matumal pa ang bentahan ng mga bulaklak sa ngayon. Gayunpaman, inaasahan ng mga nagtitinda na dadami na ang mga mamimili habang papalapit ang undas. Konti pa rin. Nagano sila. So, do you expect na mas mataas yung benta natin sa mga susunod na araw? Sa 28 mag-start. Maluwag pa ang kalsada para sa mga sasakyan na dumadaan sa lugar. Inaasahang magsisikip ito pagsapit ng Oktubre 29 hanggang sa katapusan ng buwan sa bisperas ng Todos Los Santos. Una rito, naglabas naman ang Department of Trade and Industry ng suggested retail price ng kandila kung saan nakapagtala ng bahagyang pagtaas sa presyo ng mga ito. Tiniyak naman ng ahensya ang pagbabantay sa presyo ng mga naturang produkto upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamimili. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.